So, Pascal triangle tayo. If I will rewrite the Pascal triangle, so you will write 1. Parang gagawa ka ng pyramid. Then 1, 1. Then 1, okay? 1 plus 1. Yung nasa upper na row, 1 plus 1 is equal to 2. Tapos 1. Then 1 ulit. Pag-aadin mo yung nasa previous row. 1 plus 2 is equal to 3. 2 plus 1 is equal to 3. Then 1. Ganon. Then 1 ulit. Tapos pag-adin mo yung previous row. 1 plus 3 is equal to 4. O yung magkatabi, 3 plus 3 is equal to 6. 3 plus 1 is equal to 4. Then write 1. Ganon. And then 1 again. Then yung magkatabi, 1 plus 4 is equal to 5. 4 plus 6 is equal to 10. 6 plus 4 is equal to 10. Previous row, ina-add lang. 4 plus 1 is equal to 5. Then copy 1. And then, ganun ulit. Previous row, pag-adin nyo yung in-between para makuha nyo yung gitna. 1 plus 5 is equal to 6. 5 plus 10 is equal to 15. 10 plus 10 is equal to 20. 10 plus 5 is equal to 15. 5 plus 1 is equal to 6. Then 1. Last na ha, kasi unlimited ito. Write 1. Pag-adin nyo yung previous row, in between, 1 plus 6 is equal to 7. 6 plus 15 is equal to 21. 15 plus 20 is equal to 35. 20 plus 15, pabalik, 35. 15 plus 6 is equal to 21. Then 6 plus 1 is equal to 7. Then write 1. Para saan po ito? Itong mga to ay para sa ating exponent or power ng ating binomial. Malalaman mo kung anong gagamitin mo mga coefficient. So pag itong una, ang power kasi representation niya ay n. So ito ay para sa 0 na power, ito para sa 1 na power. Okay? Ito para sa exponent na 2. Yung fourth row para sa 3 na exponent ng ating binomial. Ito para sa 4. Then ito for 5. Then this one is for 6. This one is for 7. Yan. So yung hilera na yan, yung bawat row na yan, yan yung gagamitin nyo. Depende kung anong power ng given nyo na binomial. Okay? So, yan na mismo, malalaman mo kung ilang terms yung sagot nyo. Depende sa coefficients na yan. So, katulad ng 7 power, ilan yung coefficient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron kayong 8 na terms na sagot as your final answer. So, dito tayo. Number 1, expand and simplify the binomial 5x plus 2y raised to the fourth power. So, fourth power, hanapin nyo. Anong gagamitin nyo ngayon na mga coefficient? Ayan. Nakuha nyo, I'm encircling right now. Kasi yun ang corresponding power niya 4. So 1, 4, 6, 4, 1. Meaning to say, your final answer should be 5 terms. Okay? And our given is plus. So automatically, lahat ng sagot ay positive. Positive yung bawat terms. Okay? Let A be your first term in the expansion. A is equal to 5x, B is equal to 2y, and your n is equal to 4. Ayan. Nakukuha nyo? 5x yung A nyo, 2y yung B, 4 yung power natin. So, anong gagawin ko? First, kailangan kong kopyahin lahat ng coefficients na binilugan ko sa taas. 1, 4, 6, 4, 1. Pababa. 1, 4, 6, 4, 1. Then, next step, kailangan kong kopyahin lahat ng first term. Yung A na 5x pababa. Lagay ko dito, 5x, 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 5x. Ano po gagawin ko dito? I-erase ko siya sa power. Mag-start ako sa pinakamataas. Ano ba ang exponent nitong given? 4. Diba? N is equal to 4. Yung kanyang power pala. O, exponent, 4. So, raise to the fourth power. Then, 3, 2, 1, 0. Ayan na siya. And then, yung second term ng ating given na binomial, which is letter B, corresponds to 2y, kopyahin nyo rin siya, patapat, nung mga nauna, pahalang. Tapos, i-erase ko siya sa power, pero pataas naman tayo, hindi pababa. Kasi dito, 4, 3, 2, 1, 0. Ito, pataas tayo. Magsisimula ka sa 0, 1, 2, 3. Dapat mag-end ka dun sa exponent ng given, 4. Okay? So, yun na yun. Kukumpitin na natin siya. Equals, ayan, naging na equal sign lahat. Okay?
So, anong gagawin ko? 2y raised to 0, the answer is 1. Any number raised to 0, the answer is always 1. Inote nyo yan. Na di ba yung 2y naka-close sa parenthesis? So, raised to 0, that is equal to 1. O, computing nyo to. Ano pong kukumputin? Yung 5x raised to the 4th power. Ito, isolve nyo. Anong sagot? Bawat coefficient, pati yung x, i-raise mo sa 4. 5 raised to the 4th power means 5 times 5 times 5, 5 times 5. Multiply by itself 4 times. So 5 times 5 is equal to 25 times 5 is equal to 125 times 5 is equal to 625. Lalagay nyo dito 625 x to the 4th. Kasi yung x, i-raise mo rin sa 4. Okay? Tapos na tayo sa first term na answer. Final answer na yan. Yung second term na sagot. Yun daw 4. Lahat muna ng coefficient, i-multiply nyo. Yung 4, second row ako i-multiply nyo sa 5 cube, saka sa 2 raised to 1. Ayan. Tindihan? So, 4 times 5 cube. What is 5 cube? 5 times 5 times 5. 5 multiply 5 by itself thrice. So, that is 125. Kuha nyo? Tapos, ito times pa sa 2. Ito times pa sa 4. 125 times 2, 250. 250 times 4, 1,000. So, lalagay nyo dito, 1,000. Yun naman power, yung mga variable. X cube. Then, yung huli, dito sa kakasunod, y. Y raised to 1 or just y. Basta yung isang hilera, bawat row, i-multiply nyo yun. Lahat. Okay? Pati yung power niya and then yung coefficient. Next layer na tayo. Dito na tayo sa 6. I-multiply niya sa 5 squared. I-multiply niya sa 2 squared. 6 times 5 squared times 2 squared. Ano sagot? 6 times 25. 150. 150 times 2 squared times 4. 600. Do you follow? 600. Yun namang variable. X squared. Y squared. Yun namang 4. I-multiply sa 5 raised to 1. I-multiply sa 2 cube. So, 4 times 5 raised to 1 times 2 cube. Para sinabi mong 4 times 5, 20. 20 times 8. Kasi 2 times 2 times 2 is equal to 8. 20 times 8. 160. So, 160 x y cubed. Lastly, 5x raised to 0 cancel. That is just 1. So, 1 times 1 times 2y raised to the 4th power. So, 2 to the 4th is equal to 16. So, that is 16 y to the 4th. Okay, hindi dapat ganyan ng final answer na yan, pero dapat pahalang. So, susulat mo pa rin siya pahalang. So, kapihin nyo lang siya, 625 x to the 4th plus, kasi yung given nyo naman ay plus, 1,000 x cubed y plus 600 x squared y squared, then plus 160 xy cubed, then plus 16 y to the 4th. So, ito yung ating final answer. Ito naman, t squared minus 1 over t squared raised to the p power. Okay? So, first step, tingnan nyo muna yung mga given. Ano yung a natin? A is equal to t squared. B is equal to, negative 1 over t squared. Kasi may sign. Para kay, yon, yung negative para sa 1 over t squared. Tapos, ang ating n is equal to 5. Ano pong susundan ng formula? A plus b raised to n. Yan ang formula. Diba? So, anong gagawin po? Kuhanin nyo yung corresponding Pascal triangle niya. Ano exponent niya? 5. So, ang gagamitin nyo ngayon ay ito. Yung corresponds dun sa n na is equal to 5. Yan. Okay? Kopyahin nyo yan. Lahat ng coefficient na yan. So, ibig sabihin na sa final answer nyo ay 6 terms. Kopyahin natin yung 1, 5, 10, 10, 5, 1. Tandaan nyo. Palagay natin dito pababa. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Okay? Ayan. Next step. Kuhanin lahat ni A, yung katumbas ni A, t squared. Lagay natin dito,
t squared. Kukopihin natin siya 5 times kasi ang kanyang exponent ng given a to the 5th power. So, t squared, ayan. Copy lang. Tapat nyo dun sa coefficient sa unahan. Ganyan. Okay? Next. Kulungin ng parenthesis. Dahil siya si A, dapat yung power niya pababa. Magsimula ka sa power na 5 kasi yung given nyo ay raised to the 5th power. Then 4, 3, 2, 1, 0. Then, yun namang B. Okay? Yun namang B ay negative 1 over t squared. Maganon din, kopyahin nyo. 1 over t squared. Ayan, 1 over t squared. And then, yung kanyang power, pababa. So, mag-start ka sa 0. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? And then next, yung sign pala niya. Nakalimutan na ni ma'am yung sign. Okay? So, ito ay negative. Negative. Sa loob negative. Lahat pala negative. Dapat sa loob ng parenthesis. Kalimutan ko. Ayan. Sa loob ng parenthesis, dapat yung negative, ha? Okay. Next, isolve na natin ito. Paano po ang gagawin? So, i-multiply muna natin ito. Sama-sama. Ano po magiging sagot dito? Paano gagawin, class? Okay? Makapitin nyo, t squared to the 5th power. Ito makakancel na. Cancel lahat. Power pa power, multiply the exponent. So, t squared raised to the 5th power is t to the 10th power. Okay? So, lagay nyo dito, t to the 10th. Next answer equals. Paano naman to? Sabi sa given, ano nakalagay? T squared raised to the 4th power, kopyahin ko dito ha, multiplied by negative 1 over t squared raised to 1. Okay? Gusto niya pagsamahin ko lahat ito. Ito right over 1. So, mangyayari, gawa ko ng fraction bar, yung t squared raised to the 4th power sa numerator yan. And then, di ba negative siya? Any number raised to add power, the answer is always negative. Kuha nyo? Okay, so sa baba, lagay natin dito, negative t squared. Kinopya ko lang to. Ano po yung t squared? Saan nanggaling? Dito, kasama yung sign. Sa ilalim. Is equal to, power pa power, t to the 2 times 4, 8 over negative t squared. Kuha nyo? O paano po pag ganyan? Paano mag-divide? Pag nag-divide ka ng same base, okay, same base, different exponents, just subtract the exponents. Gawa kang fraction bar, saan may sobra? Taas o baba? Sa taas, ilan yung sobra? 6. T to the 6. Di ba negative nga ito? Positive divided by negative is negative. So, yun na yung final answer. Anong final answer po? Ayan, negative t to the 6. Okay? So, lagay nyo dito yung second answer nyo, negative t to the 6. Negative 5. Lagay nyo ha, negative 5. Next. Lagay ko na yung sagot. Lalagay ko dito ay 10. Hindi ko na lang alam kung positive or negative. Basta may 10 na dyan. So, kopyahin ko dito separately yung kanyang mga letter T. T squared cube, sabi, yung kasunod na ako multiplied to negative 1 over t squared, tapos nakalagay pa dito squared. O paano pagsasamahin yan? Paano pag-iisahin? Gawa ka ng fraction bar. Okay? Kuha nyo? O kaya, solve nyo muna to. Ano pa isa-solve? Ito muna. Raise nyo sa 2. Ano pa mangyayari? Any negative number raised to even power, the answer is always positive. So, negative 1 times negative 1 is positive 1. Over t squared squared. So, magiging ano na to? T to the 4th. Okay? Extend nyo yung fraction bar. Kukopihin ko yung, ano po kukopihin? Yung t squared cube. And extend ko lang ha. Saan na mangyayari? Anong numerator? So, magiging 2 times 3, t to the 6. Over t to the 4th. O, saan yung sobra? Taas. Ilan po yung sobra? Squared. So, yun na yun. T
t squared yung next answer. Katabi ng 10, so 10t squared. So next one is yung kasunod. Ano nakalagay? So 10 times t squared squared times negative 1 over t squared cube. Okay? Isolve muna natin ito as usual. Ito muna. Any negative number is raised to add power. The answer is always negative. Nakuha nyo? So magiging negative 1 over t squared cube. So t to the 6. May multiply ko yung power. Extend ko to. Okay, kukopihin ko yung 10. T squared squared. Solve ko na to. So t to the 4th. Do you follow? Kung saan nanggaling? Dito siya nanggaling. T squared 4th. T to the 4th. Solve nyo natin to. So yung negative sa unahan na. So lalagyan nyo yung 10. Ano pa po? Gawa ka fraction bar. T to the 4th sa taas. Tapos t to the 6 sa baba. Saan yung sobra? Yung excess ay baba. In terms of t. Ilan yung sobra? Squared. Kuha nyo? 6 minus 4, 2. Pero yung sobra sa baba. So doon may lalagay yung sobra. So yung next answer nyo equals negative 10 over t squared. Kuha? Next na tayo. Okay? Ano po yung next? Ayan. Pwede ba akong dumiretso na? Hindi na ako magsusolution. Kaya nyo na? O sige, diretsuhin na ni mama. Hindi na ako magsusolution dito. Solve na natin itong kasunod. Ano na ang final answer? 5. Gawa ka fraction bar. 5. Tapos t squared sa taas. Kailangan pa rin pala mag-solution. Tapos sa baba, any negative number raised to even power, answer is positive. So, 2t squared raised to the 4th power. So, t to the 8. Ayan na yun. Saan yung sobra? Sa baba. Ilan yung sobra? 6. So, t to the 6 sa baba. So, dito magiging sagot ay 5 over t to the 6. Last na. Makakancel ito. Ano mangyayari? Add power. So, negative pa rin yung sagot. So, magiging negative 1 over t 2 times 5, 10. Ayan. Kuha nyo? So, ano nang gagawin? Di-ilera nyo siya pahalang. So, ano ngayon ang final answer natin? Unahin natin yung nasa taas. So, t to the 10. Then, minus 5 t to the 6. Then, plus 10 t squared minus 10 over t squared plus 5 over t to the 6, then minus 1 over t to the 10. Yan na yung ating final answer. Okay? Pag yung given nyo ay minus, binomial expansion minus, di ba? Yung una positive, plus. Pag plus, lahat ng terms positive. Pag minus, alternate signs. Pansinin niyo yung alternate signs. Ano po ibig sabihin nyo sa alternate signs? Ito. Ito ay positive, negative, positive, negative, positive, negative. Yun. Okay? Next, number 3. Hindi na tayo mag-e-expand. Anong gagawin natin? Hahanapin lang natin yung 8 terms. May solution na dito. Isolve natin separately. Okay? Paano po yung 8 terms? Ganito gagawin. Ito yung formula ng pagkuha ng nawawalang term. Ang formula niya ay given by combination of n taken r at a time multiplied by a raised to n minus r times b raised to r. Okay? Formula to para saan? Pagkuha ng nawawalang term. Ayan. Term. Bakit pa may nakalagay na r plus 1? Kasi ganito, class. Ano po yung r sa given natin? Ang r sa given natin ay ito. Okay? Ito ha. Yung 8 term yan na yung tinatanong. Iyan ay katumbas ng r plus 1. So, I mean to say, ang r ko is equal to 7. Bakit po 7? Kasi 7 plus 1 is equal to 8 term. Nakuha nyo? Ang r natin ay equal sa 7. Do you follow?
Ano naman po yung n natin? Yung n natin, yung exponent na 10 is equal to 10. Ayan. Gagamitin na natin yung formula, substitution. Is equal to combination of 10 taken 7 at a time. A, ano yung A natin? Ang A natin is equal to, ano ba yung first term? W. Ano ba yung B natin? Second term, positive 2t. Ayan, substitution lahat. So, multiplied by W, lagyan nyo dito W raised to, N is equal to 10 minus R7 times B, ano yung B natin? 2t raised to R, which is 7. Ayan na, yung formula. Okay? Next, paano mag-compute ng combination? May formula yan. Ang unang formula ng combination. Yung n taken r at a time is equal to n factorial divided by r factorial times n minus r factorial. Ayan yung formula. Nasaan po ma'am yung formula? Ito, kakasulat ko lang. Ito sa kaliwa. Ayan yung formula ng combination. Lagay natin yung formula. Open parenthesis. Wala na dapat parenthesis pala. So, lagay natin dito fraction bar. N factorial, di 10 factorial divided by R factorial, 7 factorial, then 10 minus 7 factorial. Ayan, sa labas yung factorial. Multiplied to W, i-minus na yung power. 10 minus 7 is equal to 3. And then 2t raised to 7. Ayan. Okay. Next, isolve natin ito. 10 factorial. Ano ibig sabihin nun? 10 minus 7 factorial is equal to 3 factorial. Ito ha. Barahin ko muna. Ito pag kinumbine na to, ito ay 3 factorial lang. Kuha niya. So ngayon, dito ako maglalagay ng fraction bar sa kasunod. So gagawin ko, 10 times 9 times 8 times 7 factorial. Kuha. Then 7 factorial sa baba. Tapos yung 3 factorial, expand ko na. So 3 times 2 times 1. Times 1. Ayan. Cancellation method. Makakancel si 7 factorial sa 7 factorial sa baba. Tapos yung 8 makakancel sa 2. 8 divided by 2 is 4. May matitira pang 4 sa taas instead na 8. 9 makakancel sa 3. 9 divided by 3 is 3 sa taas. So ngayon, ano natira sa taas? So ang natira sa numerator ay 10 times 3 times 4. Yan na lang. Okay? At iyan ay equal sa ano? Pag kinampit nyo, equal siya sa 120. Is equal to 120. Okay? Next na tayo. W cube. Lagay ko na siya dito. So, this is W cube. Na-multiply ko na. Tapos ito, 2 raised to the 7 power is 128. Kasi 2 i-multiply 7 times sa sarili, t raised to 7. Ganyan. So ngayon, anong final answer? 120 W cube. Okay. Yung palang 128, ita times sa 120. Okay? So lalagay ko dito, ayusin ko 120 times 128 times 128 times 120 times 128. Anong sagot? Paki-multiply nga. Kopyahin ko, 15360. Tapos, W cube t to the 7 power. Final answer.